Nakwento ko nga sa inyo yata nagkumpil ako. Sabi ko sa mga batang kukumpilan, pagkatapos ng kumpil, dapat makita sa kanila na sila ay kumakapit kay Jesus, sumusunod kay Jesus. Sabi ko, nauunawaan ba ninyo? Opo, Bishop! Sabi ko, sige nga, ano ang mas mahalaga? Pag-aaral o pagbubulakbol? Pag-aaral po! Sabi ko, wow, talaga naman. Pinipili ang tama. Ano ang mas mahalaga? Manood ng TV o magdasal? Magdasal po. Wow, talaga naman. Naihanda mabuti ng katikista. Tapos sabi ko, ano ang mas mahalaga? Misa o $30 million? $30 million! Gusto kong i-cancel yung kumpil O kaya lakasan ng pagsampal. Buti wala nang sampal-sampal ngayon, ano? Alam nga ngayon. Kayo tatanungin ko. Sino ang pipiliin nyo? Ang Diyos o $100 million? Diyos. Parang nanghihinayang Diyos. Ganun ba talaga? Ganun? Ulitin ko, ho. Wag na. Baka sabihin nyo, niloloko ko kayo No? Pero di ba, may dumarating na pagkakataon na ang tunay na Diyos parang napakadaling bitawan. At hihingi tayo, gayahin natin sila. Iba ang kanilang hari. Bakit tayo mananatili sa Diyos bilang hari? Pero sa Ebanghelyo at sa ating Archdiocesan Shrine, makikita natin hindi nagsawa ang Diyos. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ibang uring hari. Sa Ebanghelyong narinig natin, taong-tao, subalit tunay na anak ng Diyos. Diyos pa rin ang naghahari, subalit sa pamamaraang makatao. At ang kanyang paghahari ay kakaiba. Nagpapatawad ng kasalanan. Hindi lamang kaaway na may armas, kaaway na may pera at kapangyarihan. Ang kanyang nilulupig ay kasalanan. Walang ibang hari na kaya na malupig ang kasalanan. At ang tugon sa kanya bilang hari, hindi suhol, hindi pagpapalapad ng papel. Ang hinihingi lang niya, pananampalataya. Nung nakita niya ang pananampalataya noong paralitiko at nung mga kaibigan,
naghari ang Diyos. Ang karamdaman, ang kasalanan ay napatawad at nanumbalik hindi lamang ang kalusugan, kundi ang karangalan ng dangal at buhay sa sambayanan ng taong may karamdaman. Yan ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. May humanga. Sabi nila, hindi pa kami nakakikita ng ganito. Subalit, meron ding nainis. Ang paghahari ni Kristo ay paghahari ng isang anak, isang sanggol. Kaya ang kanyang paghahari ay hindi naaayon sa patakaran ng paghahari ng mundo. Subalit, mas malalim, mas laganap, mas nanunuot dahil kasalanan, kamatayan ang kanyang nilulupig at napagtatagumpayan. Si Jesus laging bata. Kahit na 30 anyos, 33 anyos, bata. Bukas sa kanyang ama. Bukas sa mabababang kapwa-tao. At sa kabukasan sa ama, kabukasan sa kapwa. Naghahari ang kabanalan, ang buhay, at pagpapatawad ng kasalanan. Mga kapatid, ito po ang naririnig kong tanong ng Santo Niño sa atin. Hahayaan niyo ba na ako ang maghari sa inyo? O papalitan din ba ninyo ako? Sa piyesta po ng Santo Niño at sa ating debosyon, sana talagang ang paghahari ni Santo Niño ang ating kilalanin. Baka mamaya, piyesta ni Santo Niño, lasingan lang ng lasingan. Yan ba ang paghahari ng Santo Niño? Piyesta nga ng Santo Niño, iinom, mag-iinit ang ulo, magbubugbugan. Yan ba ang paghahari ng Santo Niño? Huwag palitan ng ibang hari ang Diyos. Huwag palitan ng ibang hari ang ninyo na siyang nagdadala talaga ng tunay na kagalingan, paghihilom at tagumpay sa kasalanan at kamatayan. Tayo po'y tumahimik sandali at hilingin ang biyaya ng malalim na pananampalataya para hindi natin itakwil at ipagpalit si Jesus bilang tunay nating hari.